Hello mga sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muli yung sangkay na si Sangkay Loans muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Mapa dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo. No? So mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val at Edna, Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers. Sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs, mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, I love you all. Ayan. Kumusta kayong lahat mga sangkay? Mega love shoutout sa Team Rochelle, Keruel and Rachel, sa kanilang mga fans, no? Sa Team Kalingap, Kalingap Partners, sa aking mga sponsors, kay Tita Bing, ang kanyang YouTube channel, Lai Horbin TV, kay Tita Mina Haramilio, kay Tita Pia Payne, and kay Mamita ng San Diego, California. So, mega love shoutout sa inyong lahat. Ngayong araw ito mga sangkay, pag-usapan natin. No? Itong patungkol kay Peñel. No? Kagabi, sa live ni Kuya Val, napag-usapan ito si Peñel. No? Siya yung kanyang topic kagabi. Ang aking masasabi dito, nung nakita ko ito si Peñel, no, sa Baguio, dahil kasama ito ni na Kuya Val at saka natin na sa Baguio, nakausap ko siya one-on-one. No? Nakita ko sa batang ito, nakikita ko sa kanyang personality na napakabait na batang ito. No? Nakita rin natin ito siya nung unang naba-vlog siya ni na Kuya Val nung buhay pa ang kanyang tatay. No? Nakita natin ang hirap, grabe ang hirap na dinanas nitong batang ito. No? Masasabi kong napaka-responsable niyang anak sa kanyang ama. Never siyang nagkulang sa kanyang tatay. Siya ang naghahanap buhay para sa kanyang tatay. Yun talaga yung tumatak sa akin, no, yung namumulot siya ng mga kahoy na inanod sa dagat, no, para may dala-dala siyang sako, tapos para ibenta niya, no, yung para malamang meron siyang maipakain sa kanyang tatay na may sakit, no? So, sadya nga talaga, no, na pagka tayo ay mabait, pagka yung may puso tayo na nabusilak na puso, ano man ang mangyari, may ibabalik sa atin si Lord na nakapalit dito, no? Sa lahat ng mga paghihirap na naranasan ni Peñel, so ito ngayon, natatamasa niya yung sarap ng buhay, no? Kasi napakaswerte nitong batang ito na napunta siya sa pangangalaga ni na Kuya Val at saka ni Ate Edna sa Kalingap, no? Kasi hindi siya pinabayaan, no? Itinuring siya na kapamilya na rin ni na Kuya Val, lalong-lalo na sa kay Ate Edna. Silang dalawa ang laging magkasama, no? Saan man magpunta si na Kuya Val, si na Ate Edna, lagi nilang kasama ito si Peñel, no? Hindi nila pinababayaan, no? Kaya dapat ito si Peñel, no, magpasalamat ng sobra-sobra dito sa Kalingap, no, kina Kuya Val at saka kay Ate na mayroong tao na kumupkup sa kanya, no. Sana ito yung lagi nating sinasabi na sana hindi magbago si Peñel, no. Sana tumanaw ng utang na loob pagdating ng araw kung siya man ay meron ng matapos o mayroon man siyang marating sa buhay. Dahil kagabi, no, sa usapan sa live ni Kuya Val, si Peñel nga yung kanyang topic na sabi niya, si Peñel ay this coming January 11, magte-take ng exam, si Peñel, no, entrance exam. Ito yung tinitake ng mga college student kung sila ay papasa dito sa school na ito. Alam natin, no, na dito sa Pilipinas, napakarami ng mga state universities, libre kasi yan, no? Magiging scholar ka ng government, no? So, kailangan nga lang maipasa mo yung exam, no? Entrance exam. So, wish natin, no? Pagdasal natin si Peñel na sana pumasa siya dito sa entrance exam na kanyang iti-take this coming January 11, no? Para naman maging makapag-aral na siya dito ng maayos, no? And sabi yun na ang iti-take daw niyang course ay magti-take siya ng ang education, no? Yun yatang nasabi na education yung kanyang course na nakukunin. Kung siya man po ay pala rin dito sa kanyang kukuning exam, entrance exam dito sa State University nito.
natatawa ako kagabi, no? Kasi sabi ni Kuya Val, si Peñal ay papapag-aralin sa UP. Ako yung sobra akong ano, no? Sabi ko, nung narinig ko yon, sabi ko, wow. UP, kailangan matalino ka, kailangan maipasa mo yung exam, no? Kasi hindi basta-basta ang UP. Nandiyan dyan talaga yung mga matatalino, no? Scholar kasi sila ng bayan, no? Nandiyan dyan, napaka-high standard talaga ng, ng school na yan. So, yun pala, yung sabi ni Kuya Val, ang ibig sabihin ng UP, Upper Palengke. Ang daming kalukuhan ni Kuya Val, no? Yun pala yung ibig sabihin ng UP, yung Upper Palengke. So, sa Upper Palengke, nandoon pala yung school ng TESDA. Vocational course. Ang kukunin daw ni, yun yung mga, ang TESDA ay mga pang short-term courses lang yan, no? Correct me if I'm wrong, no? Kasi yung pagkakaalam ko, nandiyan yung mga, yung electrician, yung mga mekaniko, tapos yung mga, sabi nga, yung dressmaking, yung pedicure, manicure, gupit. Mananahi, yun daw kukunin ni Peñal. Kung hindi si Peñal makapasa doon sa exam na kukunin niya sa sa State University, no, ng DAET. So sana makapasa si Peñal, no, sa kanyang exam. Madali lang naman yung yung entrance exam. Lahat naman yan pinag-aralan natin kung ikaw ay nakapag-aral ng high school, senior high, kasi sa ngayon. Pero ang alam ko ang senior high kasi, no, mayroon na silang mga vocational course. Di ko kasi naabutan, no, kasi alam na natin ang age natin, hindi tayo umabot ng K-12, no. Alam ko may mga pinag-aaralan na sila dyan. Kasi once na makatapos sila ng senior high, pwede silang mag-work, no. May mga technical courses dyan na mga ibinibigay sa kanila. Pero sabi ko nga, sana ipagdasal natin, no, na sana si Peñal pumasa dito sa sa kanyang iti-take na exam para naman maganda na sa State University siya. At ma-take niya yung kanyang course na gusto niya na yung education. So, siguro kaya niya nagustuhan yung education kasi nakita niya siguro nalaman niya si Ate Edna naging teacher, no? Siguro naging idol niya si Ate Edna na yun lang ang sundan niya ng tapak ng yung naging work ni Ate Edna, no? And sa gabay na rin siguro ni Ate Edna, siguro pinagsasabihan siya na mas maganda yung ganito kasi alam natin pagka teacher, lalo na pagka board passer ka, sigurado tayo na makakapasok sa mga public schools, no, na makapagturo. And bukod doon, ang mga teachers sa ibang bansa, mga Filipino na nangingibang bansa ng mga teachers, napakalaki ng sweldo nila. Lalo't lalo na sa Thailand, no? Yung mga private schools doon, ang laki ng sweldo na ibinibigay nila sa mga Filipina, no, na mga teachers doon. So maganda yung ganitong course na kukunin ni Peñal, no, kasi hindi man siya gustuhin man niya ng mga ibang bansa. Pagka siya ay makatapos, mas maganda magagamit niya yun doon sa ibang bansa, no. Marami akong mga kaibigan na mga teachers na nasa ibang bansa na pinalad sila doon, sinuwerte sila, ang gaganda ng kanilang buhay doon. Maganda talaga yung ganito, no. So ito lang yung aking na dito kagabi sa live ni Kuya Val, na ako'y tuwang-tuwa, ako'y tawa ng tawa kagabi nung kinukwento niya na sa UP nga daw talaga mag-aaral si Peñal. Sana lang, no, Peñal, ang aking sa iyo na maging mabuting bata, maging mabait, na masunurin, huwag sanang mapabarkada muna, sumunod sa mga ipinagpapayo ni Kuya Val na Ate Edna. Napakabait ng pamilyang yan na nandiyan ka sa kanila sa ngayon, no.
maging honest lang sa kanila, no, para may marating ka. Kasi isipin mo yung pinagdaanan mong hirap sa buhay noon na dapat isipin mo na kailangan may marating ka para matupad mo yung mga pangarap mo noon, no? Ang dami mong pangarap noon na papanood ko noon nung buhay pa ang papa mo, no? Gawin mong inspirasyon ang papa mo nung nawala ang papa mo, nung bubuhay pa ang papa mo, kung anong hirap na pinagdaanan mo noon, gawin mong inspirasyon yon para matupad mo ang iyong mga pangarap. Ito lang yung aking reaction, mga sangkay, no, muli. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video nito, mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo bang kayo naroroon. Paalam na, mga sangkay. Paalam.